Alright. Taga saan si Mama Zal? Okay. Originally from Zamboanga City, but now currently working in South Korea. Oh my God. Hoy! Atras konti. Kasi mahirap ikrap. Okay. Ay, wait, nakapangtulog naman good ko. Sorry. Okay raman. Ay, magtagalog di ay tanong. Oh. Sorry. So, ang Mahirap galing man ng ako accent mo, Tagalog, ma'am, no? oy. Asan ka sa Zamboanga? Saan ka ba sa Zamboanga? Zamboanga del Norte. Okay. Pero when we moved to Cebu Okay. para Cebuku. Cebu. Nasa si Mercedes ako eh. Asa na ay Zamboanga. Zamboanga del Norte? Yes. Not familiar. Hindi mo familiar? Buti nga eh. Okay lang yan kahit di mo familiar. Delikado eh. Si Ma'am Zel ba, single? Wait. Di kita naririnig. Nakamute ka. Sorry. Ano sabi mo? Nawala ako. May tumatawag sa akin. Sorry. Taga saan ka? Bumalik na ba ako? Oo, sabi ko, single ka ba? Medyo. Ay, kung daspanin kaya kita, ma'am. Uy, Single pero ka hindi. Single ka hindi. Pero Kita mo to? Saan na? Daspan. Baka gusto mo daspanin kita. Uy, nahalo pa. Amin ako. Huwag ka ng anting-anting na piskot. Amin ako. Yun ang piskot. Oh my gosh. So, bakit sinasabi mo na... Ikaw nga magsalita. Maggulo eh. O sige, ano sabihin mo? Palayas? Ano sabi mo? Bakit nawawala ako? Nagba-block out yung screen ko. Pinapalayas mo ata ako. Hindi ba oh. Kung pinalayas kita kanina ka pa na sa baba, ma'am. Bakit na... I don't understand why my screen... Oh, guys, moderator, wag kayong mangialam dyan sige na. Ma'am Zel, ano may parang sasabihin ka? Kasi yung sister ko, pwede bang manawagan sa sister ko? Kasi she's heartbroken at this moment. Mahirap ka magtagalog, uy, kasi Bisaya man ako. Okay. I can speak Bisaya properly. Mahirap man magtagalog, oy. Sorry naman. Sige. Okay, so pwede manawagan? Sige. Okay, kasi I think my sister is watching at this moment and I just want to say something to her kasi she's heartbroken. Tapos? And I want to ask an advice from you. Kasi lalaki ka, diba? Kasi may point of view ako as a babae. But, yung sister ko kasi, yung... Nakamute na naman. Sino naman ang nag-mute sa kanya? Moderator, naiinis na ako Oo. Pinapalayas ata ako. Ayaw ako. Sige, continue mo. Isa pa, moderator, naiinis na ako. Continue mo. Sige na, continue mo. Ilagay mo cellphone mo para wala kaming, para masabi na hindi ba kayo yung nag-mute sa sarili mo eh. Bakit? Hinahawakan ko yung self ko. Nandito yung kamay ko kasi nga, nagkapajama na ako. Sige. Continue mo na yung sasabihin mo. Okay, mag-a-ask lang ako ng ng advice from you. Tapos, galing sa lalaki. Kasi I have may brother ako, pero hindi naman siya nag-a-advise. Pero kasi baby pa yung brother ko. Okay. Umpisahan mo na. No, ikaw. I'm asking you. Not me. Hey, paano ni-advise ko? Wala kang sinasabi, tay. Ay, I'm sorry. Ang tindi mo. What do you think of my mind?
Computer? Oh, kuan ba? Sa Google? Kanang ako ang sister ba, heartbroken siya. Kapila na siya sige ugi loko sa iyahang partner. Balik-balik siya. Bisan pagka nang harap-harapan ng giloko, balik-balik gihapon siya. Ana. So, sa may imong ma-advise kanang tanga gani ka sa pag-ibig, kanang bulag gani ka, kanang ganing sa pangalan kanang buang-buang na ka ba? Ngana. Tama. Kana. Kana ba? Murag ma-stroke man ko sa imuha, ma'am. Oy. Kana mag-advise ko, wala ka pa gisulti sa ko, Kana ba? Mo na na Kapoy, siya. mag-live streamer, oy. Sorry na, good. Siya to kag-advance. Uy, gulo daw ko. Sorry na, kanang nana ba? Kaya mo mga lalaki no, mga kuan man mo good, mga unsay panganana, mga Sige. Ayusin mo yung... bula-bula ba? Ingon na. Okay. Bula-bula. So, imo ging sa ako, na okay, ilang beses na siyang niloko, pero ang ginagawa ng kapatid mo, bumabalik at bumabalik siya. Oh. Okay. So, ganito kasi yan, ma'am. Lagi ko namang sinasabi dito sa live ko, being a girl kasi, no, kung gusto niyang bumalik, walang problema doon. Kasi girl siya, di ba? Kayo kasi mga babae, kapag nagmahal kayo ng isang lalaki, wala kayong gagawin kundi magmahal, umintindi, magtiis, habaan yung pasensya nyo. So, may mga ibig sabihin ng mga yan. No? Kung bakit ko nasabi yan. Alright. So, kapag ang babae, ilang beses nang niloko, ilang beses na siyang sinaktan ng partner niya, pero mahal na mahal pa rin niya, no? Kapag napagod na siya, magpahinga siya. It's either... Magpahinga raman siya og 2 weeks, tapos balik na sad kay how should I say this? Like, nilambing siya, kaya bumalik na naman siya. Oh, that's we call true love. Okay? Makinig ka muna. Ikaw yung nanghihingi ng advice. Okay? Kapag ganyan yung attitude mo, hindi advice ang hinahanap mo, kakampi. Okay? Ibig sabihin, nanghingi ka ng advice, ang ina-expect mo, kakaiba yung isasabihin ko sa alam mo. Tama? So, may ibig sabihin yan, madam. Ganito kasi yan. Okay? Ang babae kasi, parang gamit yan eh. Gamit na usable. Kapag nagamit na, disposable na. Para sa lalaki makinig ka sa akin. Para sa lalaki. Okay? Kapag ang babae nakagawa ng kasalanan, para sa lalaki, hindi ka tanggap-tanggap yan. Pero kapag lalaki nakagawa ng kasalanan, pansin mo, natatanggap pa rin ng babae yan. That's right? Pangit pakinggan pero yun ang katotohanan. Tama? Yes or no? Answer me. I don't know. Yes or no? Hindi ko alam. Mag-base tayo sa realidad na sinasabi. 'Di ba? Kapag ikaw napilit na pud ka. Okay. So, kapag ikaw babae, no? Halimbawa, naghiwalay kayo ng partner mo. Nagkaroon ka kayo ng relasyon sa ibang lalaki. May nangyari sa inyo, nalaman ng ex mo. Nagkabalikan kayong dalawa. So, para sa lalaki na yun, na ex mo na yun, hindi nakatanggap-tanggap yun. Bakit? 'Di ba? Ibinigay mo na yung sarili mo dun sa bago mo. Yun yung point ko. Kaya kapag ikaw babae, no, mayroong kang karelasyon, wala kang gagawin kundi antayin yung partner mo, no. Kumbaga yan eh. Hindi na sinasabi na unfair, totoo yan. Pero kung totoong nagmamahal ka na babae, hindi mo dapat gawin yung ginagawa ng partner mo. Nagigets mo? She's not doing anything. Yes, that's right. That's good. You get my point? So, wala kang gagawin. Hindi mo siya kailangang i-advise na, tumigil ka na, humanap ka ng iba. No. So, bakit? Kapag ginawa mo yon, mas tinulak mo yung kapatid mo. No. Hindi. Makinig ka sa akin that kind of advice. Hoy, hindi ako nag-give ako ng... Makinig ka sa akin. Okay, sige. Okay? Go. Makinig ka muna bago ka sumagot. Bigyan kita ng oras mamaya. Para ako Tapusin mo ko. natulpo nito. Okay, ganito. So, ganito. Ang point ko, hindi natin sila pwedeng advise na, stop.
maghanap ka ng iba. Maraming lalaki na deserve mo. Okay? So bakit? Yung kapatid mo na yon, mahal na mahal niya yung partner niya. Okay? Do you think na kapag nakakita siya ng bago, magiging successful yon? Hindi. Bakit? Yung utak ng kapatid mo nandun pa sa partner niya. So hindi solusyon ang maghanap siya ng iba para masolusyonan yung problema niya. Tama hindi? So ibig sabihin, kapag nakahanap siya ng partner na mahal niya pa yung ex niya, hindi pa rin solusyon 'yun. 'Di ba? Hindi pa rin siya magiging successful. So, ano yung pinaka-point ko dito? Mas mapapahamak yung kapatid mo. Kumbaga, yung sitwasyon niya nung kasama niya pa yung partner niya, tapos yung may nakilala siya ng bago, okay? Mas mapapahamak siya doon kapag nakita siya ng bago. So bakit? Yung utak niya wala doon eh. Nandun pa yun sa past niya. Nagigets mo? Ang pinakamahirap doon kapag may mangyari sa kanila at malaman nung una. So wala. 'Di ba? So ganito 'yan. So may ano din niya naman niya. Antayin mo na yung kapatid mo yung mag-decide na ayaw niya na. Okay? Antayin mo na magsabi siya na, ate ayoko na. I stop this. Ayoko na. Sobra na. Tayo kapag nagmahal tayo, ang gagawin natin, magpatawad, magmahal, habaan ng pasensya, magpahinga kapag napagod. 'Di ba? Mahalin mo lang ng mahalin. Ibigay mo lang lahat ng gusto mong ibigay. Bigyan mo ng oras na dapat na ibigay mo sa kanya. Pag dumating ka sa punto na naubos ka na ng tipong wala nang natira sa'yo, saka ka susuko. At least, ginawa mo yung lahat. Magkahiwalay man kayo, wala kang pagsisihan. Bakit? Ginawa mo na lahat. Naintindihan mo yung point ko? Ang ginagawa ng kapatid mo, on process yan. Although nag-i-struggle siya ngayon, pero kahit hindi natin sabihin, kahit hindi mo sabihin, pinag-aaralan niya na sa sarili niya kung paano niya i-handle yung pagmamahal na yan. Kung paano niya i-handle o paano siya makasurvive sa sitwasyon na yan. So ngayon, hindi niya pa kaya siya bumabalik-balik sa lalaki na yan. Ngayon, kapag naging manhid na yan, naubos na yung pagmamahal niya, antayin mo. Ibang kapatid na yung makikita mo. Okay? Kung nakakita ka ngayon ng kapatid na mahina, marupok, someday, soon, makikita mo yung kapatid mo. Very strong. Okay? So, nagigets mo? So, hindi ibig sabihin na ang kapatid mo bumabalik-balik dun sa ex niya ay, 'di ba? Walang kwenta yung kapatid mo. Tanga yung kapatid mo. No. Nandun siya sa process para i-survive niya yung sarili niya. Gets mo? Dapat yung kapatid mo yung pinaakyat mo dito eh. Pero kasi iba yung advice ko sa kanya kasi I think we're very different when it comes to handling love life siguro. Kasi ako mas more ano kasi ako eh, mas okay, ganito kasi ano. Okay, pag kinasal ba tayo, ano ba yung sinasabi ng doktor? Doktor. Doktor? Bakit ang doktor? Anong doktor? Ano yan? Bobo. Operahan? Autopsy agad. Hindi mo doktor. Unsa? Kapag kinasal ba tayo, ano ba yung sinasabi ng pare? Diba? Dapat kayo magsama sa hirap at ginhawa. Tama? No, till death do us part. So, ngayon kasi, iba na kasi yung panahon ngayon. So, we are millennials, di ba? Sinasabi. So, parang yung pag-girlfriend, boyfriend, pag-relasyon, parang pag-aasawa na rin yan. Di ba? Okay lang yun kung hindi natapyasan yung balat mo. Di ba? Hindi nasagi yung balat mo. Paano kung natuhog yung balat mo? Yun yung masakit doon. Bakit? Para sa akin, bilang isang lalaki, hindi na importante sa akin yun. If you are a virgin or not. Pero, yung ano ba, yung dignidad, reputasyon ng isang babae, 'di ba? Tsaka yung pride ng isang babae, yun din yung iniingatan.
'Di ba? Hindi Ninyo. din kasi sa akin kasi, it all starts with yourself kasi. Kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, yung partner mo, hinahayaan mo na ding hindi ka mahalin. Like, Alam sa, mo, sa Ma'am part niya Zel, kasi, nasasabi mo yan kasi hindi ikaw yung nag-i-struggle katulad ng kapatid mo. Kapag dumating ka sa point na ikaw yung nasa sitwasyon niya, hindi mo masasabi yan. hindi, kasi Kasi ako, parang, ma'am, danas ko na yan. So, dapat, I have a past relationship, 6 years. Anak na lang kulang. Okay? Kasal na lang kulang. Nagpakasal pa sa iba. Oh, bago sila ikasal, pinatawad ko yun 4 na beses. Nagloko na yun ng lalaki. Hindi lang isang lalaki. Pinatawad ko pa. So yung pang-apat, hindi ko na kinaya. So hindi tayo pare-pares. Ako ano lang yan kumbaga bilang isang lalaki, dapat ganun yung babae. Kasi kung ako lalaki na kaya ko magpatawad sa isang babae, how much more kayo, 'di ba? Kasi dapat sa lalaki at babae, babae yung dapat grabe kung umintindi. 'Di ba? oo, kasi 'di ba sa Oo. isang relasyon kasi, dapat give and take, 'di ba? So kung Alam mo, kung Ma'am Zel, iniisip kapag mo na nagmahal ka, walang ang ibang gagawin, magmahal ka lang. Huwag kang mag-antay ng kapalit. it Antayin mo na yung partner mo, mamahalin ka niya. Kasi kapag nag-antay ka ng kapalit, nagbe-beg ka. no, Tama? no, 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 hindi. Kasi 'di ba, kung ang lalaki is mahal ka talaga, no matter kahit ano pa man, rerespetuhin ka at hindi ka ipagpapalit or hindi ka lulukuhin kasi nga mahal ka, 'di ba? So what's the point? What's the point of relasyon? Mag-aantay ka, mag-iintindi ka sa kanya kung paulit-ulit ka niyang lulukuhin. So, where is the pagmamahal dun? 'Di ba? Ma'am Zel, there is no perfect relationship. Oo Walang nga. perpekto sa I mundo. get it. There's Okay, no ganito. perfect Bigyan kita relation. ng matinding example. Okay? Nagigigil ako sa'yo. Oh, hindi pa sila kasal, hindi pa sila mag-asawa, mag-girlfriend, boyfriend pa lang Uy, sila. hindi. Kasal na sila. Oh, kasal na sila. Isa pa yun. Kasal na yun. 'Di ba? Ilang taon na silang kasal? 20? 20 years? Yes. Oh my God. Oh. Grabe naman yung From L the ni very Boy. beginning, from the very beginning, sobra na yung martyr ng kapatid ko. Ay, wala Very, tayong magawa dyan, ma'am. Tapos, to the point na parang, May anak na yeah, sila. oo, may anak na nga sila. Oo. Ang rason ng sister ko kasi ayaw niya ng broken family. That's right. Ayaw niyang mag-suffer yung mga anak niya. Like, it's okay for her na paulit-ulit siyang lukuhin as long as yung mga anak niya hindi magsasuffer na broken yung family kasi ayaw niyang matawag yung mga anak niya na walang papa. So, Oo. for me kasi, dapat 'di ba ikaw as ilaw ng tahanan, paano ka magfa-function as ilaw ng tahanan kung patay ka na, kung sira ka na, pundido ka na. Kasi nakikita kong pundido siya kasi like for example like may mga achievements yung mga anak like ganyan, hindi niya nakikita kasi nga mas naka-focus siya doon sa asawa niya na paano niya makuha yung asawa niya ulit. Yung paano siya, yung parang naka-focus lang siya doon sa asawa niya to the point na nakakalimutan niya yung mga anak niya na, okay lang, ibigay ko itong mga material dito sa mga anak ko, like, yung mga materials na mga bagay-bagay, which is, okay, pero para sa akin kasi, pagmamahal ang pinaka-biggest thing Walang makakapag sa pagmamahal, kahit anong material pa yan. Okay. So, ganito kasi yan. Hindi kasi natin yan masisi yung kapatid mo, Ma'am Zel. Kasi under pressure yung kapatid mo. Okay? No, Hindi. hindi siya under pressure Makinig ka kasi sa akin. imagine 20 years. Makinig ka sa akin ba? Hindi kasal sila eh. May anak sila. Para sa akin, tama yung iniisip niya. Okay? Ako, being a father, may anak na ako, may asawa na ako. Ako, wala na ako sa sarili ko. Kumbaga lahat ng ginagawa ko para na lahat sa anak ko. Okay? Para na lahat sa anak at asawa ko.
Dapat ganun tayo. So, dumating man tayo sa punto na magkaroon tayo ng problema sa mga partner natin, wag na wag natin kalimutan yung mga anak natin. Ako, hindi Okay. ko na iniisip yung sarili ko eh. Okay, Ma'am, may question ako. Bakit kayong mga lalaki sige, nagloloko damay mo ko. kahit Titirahin talaga kita mamaya. Ano? point of view mo lang as lalaki. Okay. Bakit kayong mga lalaki nagloloko kahit na meron pa kayo sa kahit kanang naapa mo sa relasyon ba? Mm. Even if Bakit kaming mga andyan lalaki pa kayo sa nagloloko? relasyon, bakit kailangan nyo pang tumingin dito, tumingin doon? Bulagin mo na ko para meron di ako titingin. Ang klase. Oo, bakit? Bakit nga? Ano din ba siguro may mga time na tawag ng kalikasan, ganun. Tsura nyo? The heck? O bakit? So, another follow-up question. Like, Okay. ano ba yung tingin nyo sa babae? Is it yung like, kung makikita kayo na maganda, sexy, ganyan, Oh. automatically, gusto ko yan? Yan? Ay, hindi. Ano? Hindi ano ganun. yung sumasagi sa utak nyo? Like, Hindi pare-pares yung lalaki, ma'am. Hindi pare-pares. Sa'yo lang, sa'yo nga lang. Kaya nga eh. Oy, sabi mo mga kayong mga lalaki. Oh. Sa'yo, Oh, sa akin. Ako na naman dadalhin nito, guys. ikaw nga! Oh, sige. Problema kita mamaya. Problema ko rin yung asawa ko dahil sa'yo. Hala, patay ka sa Oh, asawa. sige, sabihin mo. Anong sabi mo? Like, kung makakita mo mga sexy, mga gwapa, bakit automatically, lingon agad? Depende sa lalaki. May ganun. Walang problema sa lumingon, ma'am. Binigyan tayo ng mata para makakita. Pwede mong tignan, wag mong tikman. Okay? Kasi 'di ba, yung tao nagpapaseksi yan para makita, ma-appreciate yung beauty nila. Walang problema, sabi, "Ay, ang ganda." Oh, that's good. Normal 'yun. Kasi may nakikita nasa ka. relasyon ka na eh. Ito nga. You're supposed to. Bobo. Kung ayaw mo makakita ng sexy at maganda yung asawa at boyfriend mo, bulagin mo. Hindi. Ha? Okay lang naman. Like, dapat sa'yo na lang yun. Wag mo nang i-voice out. Grabe, iyo. Dili, kay masaktan po ng imong partner. Oy, naunsa ka Ay, man. hindi. Simple lang yan, ma'am. Uy, ang ganda niya. Pero mas maganda yung asawa ko. Ganun. Mindset ba? Mindset. Bawi sa dulo. Pero, Hindi. Depende kasi yan sa lalaki kung paano niya sabihin. Paano niya i-voice out. 'Di ba? Pero yung sinasabi mo na hindi mo pwedeng i-appreciate yung nakikita mo, which is wrong. Mali yun. Hindi mo pwedeng magsinungaling. Sabi mo, ang ganda ng babae. Sabi mo, ang pangit ng babae. Oo, Parang ganun ba? Huwag ka magbasa ng comment. Ako intindihin mo kasi madidistract ka dyan. Madam Zel. okay, sorry. Okay. Natutulala ka eh. Kasi, Okay. I'm reading the comments. Huwag ka nga magbasa. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Dito ka tumingin sa akin. Okay. Nakayuko ka. I'm reading the comments kasi. Okay. Huwag ka nga magbasa. Okay nga. Ano pa gusto mong itanong? Okay. Bakit hindi kayo nakokontento? Ako, hindi ko alam. See? Hindi ganito yan. No. May exact explanation ako dyan. Okay? Ano? So, bakit hindi nakokontento yung lalaki? May ano yan, may kumbaga may mga reason behind yan bakit nangyayari yan. Okay? Right? Hindi magloloko yung partner mo kung nagawa mo yung responsibilidad mo bilang asawa. No? Okay? So, sinabi ko magsalita ka. Mamaya bigyan kita ng oras. Okay lang? May basher tayo eh. Pag pinindot ko yung basher dito mamaya, ikaw naman magsalita. Ha? Okay? Okay. Okay? Sa pagloloko, hindi lang lalaki yon, madam. Okay? I get it. Because danas ko na yon. Experience ko na yon. Okay? Hindi lang ibig sabihin na, bakit hindi kayo marunong makontento? Kami lang ba? Kami lang, mga lalaki? Sure ka? Lahat tayo pwedeng magloko.
Ngayon, regarding sa pagloloko na yan, hindi magloloko yung partner mo kung nagawa mo yung responsibilidad mo sa partner mo. Okay? Kapag nagloko yung partner mo, wag mong sisihin agad yung partner mo. Tignan mo muna yung sarili mo, baka may pagkukulang ka bilang isang partner niya. 'Di ba? Pwede na ba ako magsalita? Oh, sige Banat. Kailan ba ako pwede magsalita? Uy, hindi naman Sige. ako, like, paano kung ginawa mo naman lahat? Oh, like, katulad sa ate ko, ginawa naman niya lahat. Nakikita ko naman kasi very, siya, independent woman. Tapos, mahal na mahal niya yung pamilya na ginawa niya. Hindi. Pero, talagang inborn na manluloko. Okay. So, hindi kita pwedeng hindi ako pwedeng pumanig sa lalaki. Hindi ako pwedeng pumanig sa iyo. Hindi din ako pwedeng pumanig doon sa kapatid mo. So, hindi ko alam yung buong nangyari. It's either siyempre kapatid ka eh. Ako bilang isang kapatid, kakampihan ko yung kakapatid ko yun eh. Right? Lahat ng nakikita ko tama dahil kapatid ko yan. Right? Lahat ng nakikita ko, na-observe ko, maganda. Responsable siya, mabait siya, kasi kapatid ko siya. Tama? Okay. So, ganito kasi yan, ma'am. Ang nakakaalam niyan, sila lang dalawa. Okay? So, problema nila yan, sila ang makakaresolba niyan. So, ang much better na gawin nila, mag-usap sila, alamin nila kung saan sila nagkulang, ano ba yung mga pagkakamali nila both side. Yun. Tayo, mga nasa outside world, wala tayong alam. Yun yung totoo. Meron tayong pakialam. Talo ka na kasi kapatid ka. Right? Pero kahit kapatid ka, wala kang right para pakialaman yung buhay nila. Yung masusunod, kapatid mo pa rin. All you need to do is to advise your sister. Right? Alalayan mo lang yung sister mo na hindi mag-back down, hindi sumuko, lumaban sa buhay. Yun lang yung responsibilidad mo bilang isang ate. Pero, yung sabihin mo na paghiwalayin mo sila, mali yun. Uy, hindi ko man sinabi na paghiwalayin. Wala ko sinabing Ano yun ba? Kumbaga, future na pwede mong sabihin. Kumbaga, hindi ko sinabi mo. Mama, gulo ka kausap, mama. Ang dami kong nakausap dito, na high blood ako sa'yo. No, sorry naman. No, that's good. Okay? Pero okay, if ever you're gonna give any advices to anybody, no matter what kind of gender, male or female, what are you going to give? Okay. So guys, ganito kasi yan, no? Bilang ako, lalaki. May asawa na ako, may anak na ako. Okay? Lagi ko sinasabi sa asawa ko, no, kahit anong mangyari, iisa ka lang sa buhay ko. Kahit ano pang Hindi, totoo. Ma'am, marami akong nakakausap dito. Basin pa char-char na imo ha. You have to do it. Like, you have to show it. Ma'am, ang nakakaalam niyan, asawa ko lang, hindi ikaw. Mo gani. Makinig ka muna sa akin. Okay? Makinig ka muna sa akin. Hindi ko kailangan kunin yung sipat niya mo para maniwala ka sa akin. Because, being a father, alam ko yung responsibilidad ko, ginagawa ko yun sa asawa ko. Okay? Kahit ano ba yan, mapapinansyal, oras, binibigay ko yan sa kanila, maliban na lang kapag may trabaho ako. Okay? Sa tawag ng laman, kapag umuwi ako, walang zero, hindi masiro yung asawa ko. Bugbog sarado sa akin yan, guys. Everyday score. Palubat na ako. Totoo yan. Okay. So, ang masasabi ko lang dun, guys, sabi ko nga, huwag kang maghanap ng taong maintindihan ka. Gets mo, Zel? Huwag kang maghanap ng taong maiintindihan ka. Naiintindihan ka? Magulo, no? Pag matalino lang kasi mga sinasabi ko dito eh. Wow. Okay. Okay. So, nakuha mo yung point ko? Huwag kang maghanap ng taong maintindihan. Uy, pwede bisayaon. Ayaw pag pangita og tawo nga makasabot nimo. Oo.
So, dapat ang pangitaon ako nga tao ka na dili ko masabtan? Ay, So, everyday may mag-away? wag kang umalma. Kalma, there is an explanation behind. Okay? So, ganito kasi yan. Kapag nasa relasyon ka na o maghanap ka ng isang karelasyon, bago ka mag-struggle in life, huwag kang maghanap ng taong maintindihan ka. Maghanap ka ng taong kahit hindi ka maintindihan, hindi ka iiwan. Kahit dumating kayo sa point na hindi na kayo magkaintindihan, away kayo ng away, matindi yung problema na pinagdadaanan nyo, nandyan pa rin sa tabi mo. Hindi nakikipaghiwalay, hindi sumusuko, lumalaban sa buhay kasama mo, kasama yung mga anak mo. Dapat ganun yung klaseng hanapin mo. Yung iniintindi ka, yun ganon. Isa na lumaban sa buhay. Kapoy, explain oy. Hindi, ang pinopoint ko. Siguro di ko kasabot. Kay hindi ko siya naiintindihan. Is it because iba din yung pananaw ko kasi sa hindi, relasyon. makinig ka. Napakasimple lang, ma'am. Napakasimple lang, okay? Sabi ko, wag kang maghanap ng lalaki o babaeng maiintindihan ka. Okay? Ang hanapin mo, yung taong kahit hindi ka maintindihan, hindi ka iiwan. So bakit? Nasabi ko yon. Kasi kahit, alimbawa, yung taong hindi ka maintindihan, away kayo ng away, grabe na yung problema nyo, hindi na kayo magkaintindihan, di ba? Pero nandyan pa rin sa tabi mo. Nag-i-stay pa rin hanggang dulo. Yung supportive. Parang ganun na lang. Sinusupport ka. Yun. Oo. Yung tipong, di ba, yung may mga bagay na hindi kayo magkaintindihan pero nandyan pa rin sa'yo. Nag-i-stay siya sa tabi mo. Nagigets mo? Galis, nahirapan man akong magsabot. No, kasi nga, iba yung point of view ko in life. So, parang, alam mo, Ana, wag kang, Dong, nalubat naman ako, Dong. Ay, bahala ka di ay. Pero, to be honest, nahirapan akong masink in sa mind ko yung sinasabi mo, ha? Kasi nga, maghanap ako, like, for me, maghanap ako ng taong hindi ko iintindihin. Hindi ka maintindihan. Ay, hindi ako maintindihan. Oo. Pero kahit anong mangyari, no, hindi ka niya iiwan. Like, mahal nga. Mahal ka. Like, unconditional love. That's what you're talking about. No. Yes. Yung tipong nag-i-English ka, sa Tagalog, di mo maintindihan. Basta magtagalog, mahirapan jud ko. Kaya nga, na-try kong i-process sa brain ko. Binuang niya. Kung Bisaya pa lang ko nimo. Lisod kayo. Okay. Dili makuplowen sinulti og Bisaya mamay. Okay. It's okay. Me too. It's really... mo kasi ano yan na automatic publish YouTube to eh. Uy. So, pero, tomorrow you're viral. Yes. Automated direct sa YouTube to eh. Uy, pero meron lang ako, before ako malobat, kasi 90% na lang ako, ha. Pero for me, ha, sa mga babae na I'm not speaking for myself, and then sa pinagdadaanan ng sister ko, siguro I'm gonna try my best to say it in Tagalog, ha. Just the words that I've known. Siguro, sa mga babae, have some self-respect. Pag paulit-ulit na niloloko ka, just give up. Kasi parang hindi mo na siya, time ko na magsalita ha, baka i-buzz mo ako. Kasi palubat na talaga ako. Sige, bilisan mo. Nagsasalita ka pa na marami. Ubusin mo na yung sabihin mo. Okay. So, sa mga girls na alam ko pa ulit, kasi tayo, pag mahal natin yung isang tao, like, no matter what they've done to us, like, ulit-ulit tayong sinasaktan, pag yun na yun, give up na. Kasi have some self-respect. At yung taong
iniisip mo na babaguhin mo, wala kang mababago. Hindi mo siya mababago. Kung yung taong na yon, hindi siya mag-decide na magbago for you. Nakamute ka, Day. Nakamute ka. Day, nakamute ka. Uy, nakamute ka. Sino nag-mute sa'yo? Uy, nakamute ka ba? Yan, mute mo yung microphone mo. Nakamute ka. Tignan mo yung microphone mo. Dahil siguro lobat ka na. Ako? Sige. 19%. So ano, tawag dito? So anong purpose ng advice ko? Kasi based on your statement, madam, no, wala kang nakuha sa sinasabi. Wala kang nakuha ni isa sa mga sinabi ko. Kasi yung sinasabi mo, yung pinopoint mo, yun pa rin yung masunod. Diba? So ibig sabihin, lahat ng mga sinabi ko, useless lahat yun. Wala kang nakuha doon ni isa. Right? May nakuha naman ako. Pero sa mga babae kasi paulit-ulit na nasasaktan, parang ako yung nasasaktan para sa mga girls eh. Ganito kasi yan, ma'am. So, sabihin mo na walang chance na magbago. Hindi, responsibilidad kasi natin yan bilang partner eh. Kapag may kakulangan kasi yung partner mo, kapag merong lapse sa partner mo, nandyan ka para tulungan siya, para maibalik siya sa dati. Kasi halimbawa, ganun na yung nangyari sa kanya, pinabayaan mo siya. 'Di ba? Kaya ka nga partner, 'di ba? Kung ano yung pagkukulang ng partner mo, ikaw yung pupuno doon. Kaya nga, wala naman akong sinabing hindi mo pinupuno. Di ba ito mo sinasabi kapag hindi na magbago, 'di ba? Wala nang chance magbago. Kung alam mo na sa sarili mo na binigay mo na lahat, tapos hindi ka pa din enough, then siguro it's about time for you to love yourself naman. Yun, kumpletuhin mo. Hindi kasi kumpleto yung sinabi mo kanina eh. Oh. Good. Agree. Banat. Diba kasi, kaysa naman, may masasaktan, lalo na yung mga parang ikaw yung asawa ng kapatid mo. Hindi, nasasaktan ako for the kids. Kasi nga, yung mga bata kasi nagsasuffer. Kasi nga, mas magsasuffer yung mga bata kung wala ng tatay. So, good to know na nakikitaan pa rin ng indication na gusto ng lalaki na buuin yung pamilya niya. Although nangyayari ulit. Hindi, yung ate ko, yung gusto pang mabuo yung pamilya. Kaya nga, pero sinabi mo kanina, sinusuyo siya ng lalaki, tama? Hindi naman nasuyo na yung parang nag-e-effort. Yung parang, okay, tatawagan, pero ewan ko ba. Kaya nga, habang merong chance, kahit konti-konti pa yan, nag-e-effort yung lalaki na, kahit anong indication na gusto ng lalaki buuin yung pamilya niya, gawan niya ng paraan. Kailangan niyang i-grab yung opportunity na yun. Habang gusto pa ng lalaki. Kasi kapag wala nang gusto yung lalaki, wala tayong magagawa doon. Everything is done. Okay? So wala kang gagawin sa kapatid mo, alalayan mo, pati pamangkin mo, alalayan mo. So hindi solusyon ang pagkikipaghiwalay para maayos yung problema. Kapag nakipaghiwalay yan, kawawa yung mga bata, kawawa din yung pinsan mo. Okay? Kasi pinsan. Ay, pinsan na. Kapatid pala. Luto ganina. Nahimo na ta ganina. Babalik ka pa ba sa live ko? Aakit ka pa ba ulit? Nalubat na ako papunta. Hindi ba? Kung hindi man ngayon. Maybe next time. Wow, gusto mo pang bumalik Hi, Kines. Pero mag-ano muna ako ng Tagalog ko. Tama yan. Dapat marunong ka mag-Tagalog. Mag-imbak muna ako ng Tagalog. Baka mabasa research mo yung sinabi ko sa'yo. Assignment mo yun Ano? Huwag ka maghanap ng lalaking maintindihan ka. Maghanap ka ng lalaking kahit hindi mo maintindihan, hindi ka iiwan. Oo, okay? Dapat ilagay ko yun sa utak ko. Kasi hindi ko talaga siya ma-execute kung ano yung meaning nun. So, alam mo, bobo ako, pero bobo talaga ako. After this live, tatatak yan sa isip mo. Pero hindi yung sinabi ko. Ang tatatak sa isip mo, 2.0. 2.0 yung gumulo sa isip ko Okay? So, thank you so much Ma'am Zel. Sana, sa inyo lahat guys, sana may napulot kayo dun sa mga sinabi ko. Kung wala kayong napulot sa mga sinabi ko, bahala kayo, buhay nyo yan, okay? Kung alam nyo yung tama at pwede nyo i-apply sa totoong buhay, i-apply nyo. Pero pag hindi,
edi wag. 'Di ba? Edi wow. Pero, uy, hala. Ano masasabi mo sa live ko, Ma'am Zel? Thank you so much. Thank you. It's my first time joining your live. Pero, nagjo-join ako ng mga live. Pero, ito, first time ko mag-join ng ganito na mag-straight ng Tagalog. Sorry naman, baka mabash ako ha, na hindi ako masyadong mag-ano sa Tagalog. Pero pag Bisayain nyo ako, sobrang marunong ako mag-Bisaya. Sa Tagalog kasi, nahihirapan ako. Kasi may mga words kasi na Bisaya na the same with the Tagalog. Tapos parang, iba yung meaning. So, parang natatakot ako baka iba yung meaning niya. So, natatakot akong sabihin. So, mas prefer okay lang yan. So, hiling ko lang sa'yo kapag nag-join ka dito next time, huwag ka magbasa ng comment kasi masasaktan ka lang. Kaya nga na, parang ayoko nang bumalik kasi sabi ayaw na akong magbalik. Ayaw akong pabalikin. Sino ba yung host? Sila o ako? You. Ba't sa kanila ka nakikinig? Ganito pala yung internet. It's very harsh. Nakakatakot pala. Ganon? Oo, kasi may mga comment like, oh my God. Oh my God. Nakakatakot pala. Hindi, I mean, ano yung makikritics mo sa live ni 2.0? Ano yung masasabi mo kabuuan dito sa programa ko? Na ganun. Ha? Ay, wala. Sorry, guys. Unsay kabuuan? Unsay kabuuan? Kumbaga, ano ba yung masasabi mo sa overall live ni 2.0? My experience during your live? Maganda siya. Yan. Ginoo ko, tabang. Wala ko kay palo. Uy, pasensya na. Wala ko kay baloon sa ako. Okay lang. Grabe. Uy, sorry. Super pasensya na. Basta mo na to siya. May nakan siguro mo akyat. Nakabasa ko. Uy, sige na. Akyatin mo na sila. Uy, kay basig mabasa. Nakaka-pressure ba dito sa live ko? Ha? Nakaka-pressure ba? Oo, kasi nagbabasa ko ng mga comments at the same time. And then mga tigas ng ulo mo eh. Nagko-comment. Arty daw ako. Ganito man ako. Hindi kasi that is my policy, no, sa live ko. Kapag nag-join ka sa live ko, huwag kang magbasa ng comments. Okay? So, bakit? Kasi hindi tayo matapos-tapos sa topic natin kapag nagbabasa ka ng comments. Gusto ko kung ano yung pinag-uusapan natin, doon ka lang mag-stick sa pinag-uusapan natin. So, pangalawa, kapag mahina loob mo, hindi buo ang loob mo, huwag kang magbasa ng comments kasi masasaktan ka dyan. Intindihan mo? Kasi may panahon na after live, pwede naman ako magbasa ng comments, pwede naman ako mag-shoutout. Yun. Okay? So, nagigets mo na. Okay. So, in short, para din sa'yo yung sinabi ko. I got it. Pinoprotektahan ko lang yung feelings mo na hindi ka maapektuhan ng mga commentators. Kaya pala, no? Ganito pala yung feeling Hindi pa yan sila basher. Commentators pa lang yan sila. Okay? Kasi isang declare ko lang, kung gusto ko yan sila ipa-wash out, kaya ko yan. Pero kaya ko yan sila i-handle. Okay? So, ganyan talaga. So, yan sila kasi hindi tayo mabubuhay kapag wala sila. Okay? So, mahalin natin ang mga yan. So, halimbawa, kung ikaw, nasa baba ka, may nasa taas, for sure, may masasabi ka rin. And, ikaw yun. So, halimbawa, sabihin mo sa akin ngayon, kung ano-ano yung pinagsasabi mo sa akin, wala akong magawa dun kasi opinion mo yun. Pero ako, bilang isang host, wala akong pakialam sa'yo. Ganun lang yun. Diba? Halimbawa, kung against ka sa akin, puro mali yung sinasabi mo tungkol sa akin kahit wala kang alam sa buhay ko. Diba? Kung binabash mo ko, wala akong pakialam sa'yo. Sino ka ba? Diba? That is my mentality para hindi ako maapektuhan ng mga basher. Diba? More basher. More viewers.
Love you guys. Parang ganun. Okay. So thank you so much. So sana, I hope, next time yung kapatid mo makakit dito. Para maganda din yung pag-uusapan namin. Parang hindi siya aakyat. Parang hindi siya aakyat. Oo. Kasi Buti alam mo. aakyat siya, di malaman mo. Ilan taon na ba yung kapatid mo? Uy, matanda na yung ate ko. Ilan taon na siya? Pila gani edad sa akong ate. May mental block ka na, ma'am. Nakalimot ko. Nasa 40 na? Ganun? Oo, nasa 40 na. Naku, baka isampalin ako nun, ma'am. Sabi niya, ako, 31 years old pa lang ako eh. Maano man kami, hindi kami na family, very loving family kami. Kaya nga ako, ganito ako magsalita, very melodic. Kasi nga, we came from a very, na family, yung loving. Loving pala eh. Wag ka na magtaka kung binabalikan niya yung asawa niya. Loving family nga eh. Diba? Sabagay. Oo. Yeah. Siguro. Mama, papa mo yan. Tinuruan kayo magmahal ng matindi. Pero patay na yung papa ko. Ay, sorry. He just passed away last October. Ay, condolence, ma'am. That's why sobrang down ng sister ko and then ako din. Kaya yun dapat yung ipagmalaki na na-impart ng papa niya at mama niya sa inyo. Yung pagiging mapagmahal. Okay. Yun yung parang pinamana sa amin ng parents namin, especially my papa. Like, he's such an epitome of being a good father, good provider to every one of us. Like, okay. Yung ate mo na yun, panganay ba yun? Yeah. Siya nagsalo ng mga pamanan ng nanay tatay mo. Sobrang talaga. Kaya nga sabi ko sa sarili ko na if I'm not gonna find a person, a man na parang katulad sa papa ko, I'm not gonna get married. Ilang taon ka na ba? Ayoko. Sige na, ibaba mo na ako. It's 12%. Ilang taon ka na ba? Ano mo na idad ako, lang, ibaba mo na ako. Kay madaming bang nagbabash na ilabay na daw ako. Edad lang ba? Waya mo sila dyan. Naka-mute ka, Day. I-unmute mo kasi. Ilang taon ka na? I'm 10%. Ilang taon ka na? Ako? 37. 37. Wala ka pang asawa? No. Naku, wag mong buruhin yan, ma'am. Sayang. Wag mong buruhin yan. Sayang. Anong buruhin? Wala ka pa bang anak? Wala. Anong buruhin? Naku, binuro nga. Sabi ko, ma'am, siyempre 35 ka na ba? 37 ka na, di ba? Kailan mo gusto mo mag-anak pag 45 ka na? Hindi ko naman minamadali. Kasi sabi ko nga, kung hindi ako makapagtagpo, kung hindi ako magkatagpo, ng lalaki. Nakatulad ng papa mo. I'm not gonna get married. Okay. Hindi naman kasal yung pinag-usapan eh. Kapag nag-boyfriend ka, diretso kasal ba? Kasi ang marriage. Para sa akin kasi, kung siya, ako kasi very religious ako. Like, lahat, hinahangad ko, gihangad na ako sa langit ba? Sa banay. Hinahangad sa Bisaya, gihangad sa langit. Ano ba yung gihangad sa langit in Tagalog? Hinahangad. Pares lang. Gihangad sa Bisaya, gitanaw sa langit. Yung inaasam. Huwag mong isipin kasi Bisaya. Kung ano yung nasalita mo, ako na bahala mag-intindi. Sige. Ko yan. Yung hinahangad ko ba sa langit? Ako mag-adjust sa'yo, ma'am. Sige. Yung inaano ko sa langit na sana bigyan ako ng same ng papa ko. Hindi ka binibigyan. Kasi langit yung hinihingan mo eh. Sa Panginoon ka humingi, hindi sa langit. That's understandable. Ay, sorry. Gusto ko na katulad ng papa ko. Kasi love, parang papa's girl kasi ako. Na ever since, bata pa ako,
mas close ako ni Papa kaysa kay Mama. Na pag wala si Papa, parang mamatay-matay ako. Kaya, at this moment, still coping pa din ako sa pagkamatay ng Papa ko. So, parang black na lahat. Kaya siguro hindi ako makahanap-hanap ng lalaki. For me, is it because focus ako sa Papa ko. Like, parang siya yung center ng buhay ko. Like, parang talaga as I have just said earlier na he's such an epitome of a good father, a good Parang your husband. father is your hero and your father is your idol. Parang ganun. Oh. A good mirror. So, kung wala akong makikitang same ng Papa ko, so, I'm not gonna settle for any. Okay guys, may mabubulok na bagoong sa mundong ito. Uy, grabe ka naman. Pero, hindi ha. Pero pag ibigay ng God, wag mo akong pagtawanan. Kasi nga, sabi ng Papa ko, pag ibigay talaga ng God, ibigay talaga ng God. Kaya, almost every Sunday ako nagsisimba talaga. Kasi I'm wishing and hoping na pag ibigay ni Lord, yung galing talaga kay Lord, hindi galing kay Taning. Totoo naman yun. Parang seryoso ka masyado sa buhay. Kalma lang. Oo. It's okay na sasabihin nila ako na, you're getting older, ano ka na, wala ka na, ganyan. Hindi, you deserve naman. Life is not about competition naman, di ba? Like, we're not competing to anybody. Like, tama naman. Pero wag ka masyado maging seryoso, ma'am, kasi nakaka-stress yan, okay? Dito lang tayo sa Ecuador, kalma-kalma lang, okay? We're getting happy, okay? Oo. Kaya hindi ako nape-pressure kasi nga alam ko na sa time ni God, ibibigay niya. Kasi, ano ka ba? Katoliko ka ba? Oo, I'm Catholic. Bakit? Ikaw? Lobat na siya, guys. Baba mo na ako talaga kasi... Ikaw, ano ka ba? Katoliko din ako. Alam mo ba, ano ako sa church? Ay, every Sunday may simba ako dito. Ha? Dito sa live ko, bakit ba? Sa TikTok, di pwede? Nagmimisa ka? Hindi ako nagmimisa, pero meron akong guest dito na kumakanta, nagmimisa, parang gano'n. Pwede pala yan sa TikTok? Uy, we are digital na for this digital na tayo ngayon. So, lahat pwede natin gawin, di ba? So, halimbawa, nalululong na yung mga tao ngayon sa TikTok, tayo din yung magiging paraan para pag nadaan tayo sa FYP nila, uy, may nagdarasal tigil tayo saglit. Di ba? Kasi hindi na sila pumupunta sa simbahan. Dito natin sila ngayon na, kumbaga dito natin lusubin sa TikTok. Ako nga, alam mo ba kasi yung place ko, malayo siya sa church na nag-aano ng English mass. So, nagda-drive pa ako ng 70 kilometers para lang makapunta ako sa church. Tapos, nagsiserve ako sa church kasi nga, yung papa ko is lay minister before. So, talagang namudmud kami, like, ever since na ano na kami sa simbahan ng papa ko. So, nagsising kami sa choir, ganyan. So, parang talagang kita niya sa amin kung ano yung way ni God. So, para sa akin... Baka ma'am? Ha? Baka magmamadre ka. Yan yung, alam mo ba, cliche siya to think na talagang gusto kong magbadre, pero hindi naman... Wait. Nagugulan ako. Ano? Madre, padre? Madre. Hindi klaro yung sinabi mo. Madre, tama? Uy, babae ako. Hindi klaro ko lang eh. Grabe ka naman. Mukha ba akong lalaki? Hindi yung words ba? Yung words. Klaro ko lang yung words. Okay, madre. Okay, continue. Madre. Kasi nga, nakikita ko, kasi si Papa before, nag-minister siya. So, pwede siyang mag-initiate ng mass, di ba? Pag wala yung pare doon sa mga liblib na lugar. So, parang gusto kong tinitingnan ko yung papa ko na nagaganyan siya. So, parang kami, nag-serve kami sa church. Parang sabi ko, I wanna be with God someday. So, parang gusto ko. So, alam mo ba, kasi nung high school ako, pumunta ako ng convent. Sabi ko, gusto ko magmadre. Sabi ko sa pare.
Tapos sabi niya, tumawa lang siya. And then, nung may, ang tawag nito? Retreat, I think. Tapos napunta kami sa mga madrihan. Sabi ko, ala, ang ganda ng buhok nila. Kasi yung buhok nila, inaano nila ng veil. Ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganyan. Kaya yung t-shirt ng papa ko, ginaganyan ko sa hair ko. Kasi gusto ko talaga magmadring ganyan. Tapos nung pumunta ako ng kumbento, sinabi doon na, hindi ganun ka-easy na, pasok ka na agad. Hindi pala ganun. So, you have to get a 4-year degree course para maging madre ka. Like, kahit anong kurso, basta 4 years siya. So, yun yung nagtulak sa akin na, sige, mag-college ako. Kasi nga, wala nga akong sa life nga. Wala akong destination, to be honest. Like, ayokong mag-aral kasi for me, it's so boring to go to school. Parang paulit-ulit na 1 plus 1, 2 plus 2, yung parang ganon. So, ayun, gusto ko magmadre kasi gusto ko mag-serve. Gusto ko mag-adapt ng mga bata, gusto kong mag-outreach program, yung ganon. Tapos, yun, pero may dumating na pagsubok sa pamilya namin, like, I'm not gonna elaborate it, pero sobrang bumagsak kami. Hala, nag-sleepy ka na. So, bumagsak kami to the point na ginive up ko yung pagkamadre ko. And I've told God na, siguro, I'll get back to you. I-fix ko muna yung pamilya ko. Kasi parang si mama and papa at that time, they're going on separate ways. And sabi ko, hindi ka para doon. I-fix ko muna yung pamilya ko, God. Kasi parang hindi ko ma-imagine na I'm gonna lose. No, sign siguro yun, ma'am, na hindi ka para doon. I think so. And kasi kapag ang destiny natin para doon talaga, kahit anong mangyari na struggle doon sa buhay mo, kasi trial para sa yun eh. 'Di ba? Binigay ni Lord yun para sa iyo. Kumbaga, doon parang yun na yung time na para magdesisyon ka na kung itutuloy mo ba. Bibigyan kita ng problema. Titignan natin kung itutuloy mo ba o hindi. So, hindi mo tinuloy, ibig sabihin, hindi para sa'yo yun. Kasi parang kung calling ko siguro talaga, siguro, may mga paraan siguro na ibibigay si God sa akin. Para kasi talaga, kung kinontinue mo yun, yung problema mo, may solusyon pa rin yun. Oo, nasolusyonan naman. Pero yung sa pagmamadre, hindi ko siya na-pursue. Kasi, may dawan siyang paparating. Ang hirap talaga nagta-translate pa ako ng word sa utak ko, ha, kasi multilingual ako. So, nahirapan akong So, yun. Sige, good luck, ma'am. Sa maging boyfriend or asawa ni Ma'am Zel, good luck. Mag-Englishan kayong dalawa. Kaya nga nandito ako sa ibang bansa kasi nga siguro hindi ako diyan kasi siguro wala yung destiny ko diyan, hindi ko din alam, pero bahala na si God. Bahala na siya, ipahilo na ako ba? Dito ka pumunta sa live ko. Sa Tagalog, oy? Hindi ka abot na isang oras. Makahanap ka ng boyfriend dito. Hoy, hindi ako. Hoy, I'm not gonna entertain any messages. I'm just joking, okay? I'm just kidding. Kasi nga... Okay? Lobat ka na. Lubat na nga ako. So... thank you. At least may pangbasa ka pa ng mga chat kapag sakaling magano ka. Okay, thank you, ha. Sige, balik na lang kapag may gana ka pa ulit. Thank you so much, Ma'am Zel.